Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Luz, I want to be honest with you. Nag-decide akong bawiin yung pag-withdraw ko ng candidacy sa partido ni Papa. Kasi gusto ko talagang tulungan yung bayan natin sa paraan na alam mo. Pag hindi mo nagawa ang pabalikin sa partido mo, Sir Erwin, we will pull out all our support to your party. Kakaintindihan ba tayo? Yes, Mr. De La Cruz. Bakit nawawala lahat ng gamit natin dito kung hindi tayo ninakawan? Pinull out ng papa mo yung lahat ng campaign materials kasi daw galing daw yun sa pondo ng partido. At ngayon daw, natatakbo ka na bilang independent, gumawa ka na raw ng sarili mong pondo. Konting katahimikan lang ho. Konting katahimikan lang. Gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito na tawagin ang kapwa ko kandidato na ang hangad lang naman din ay pagsilbihan po kayo. Mga kababayan, palakpakan po natin, Erwin Pinagpala. Sir, ma'am, sandali lang. Hindi niyo po ata ako kilala, pero tumatakbo po ako bilang mayor. Salamat po! Erwin, pinagpala po tayo for mayor. Salamat, salamat. Mayor Victor! Kurap! Mayor Victor Trapo! Pinagpala Dynasty tapusin! Ma'am, maghunos dili ka po. Mag-usap tayo. Mag-usap? Ginawa mo na yun, di ba? Pero walang nangyari. Hindi pa rin nabawi ang bahay at lupa namin. Ma'am, abang may buhay, may pag-asa. Ano na ang nangyayari sa atin? Nako, oo nga, Aling Tasing eh. Pati nga ako naguguluhan. Ngayon lang ako nakakita ng mga kandidato sa eleksyon na nagtutulungan. Iba na talaga ang panahon ngayon. Noon, yung mga magkalaban, halos magpatayan. Manalo lang. Tama, Lolo Mau. Pero ngayon magkasama si Erwin at Luz sa pangangampanya at nagsusuportahan. Tama. Okay? First time na nangyayari sa history ng politika dito sa Pilipinas. Only in the Philippines, diba? Pero sa totoo lang, mas gusto ko na yung ngayon. Halalang walang gulo. Tama, Totoo Lolo yun. Mau. Okay talaga. At wala nang gamitan ng 3Gs na guns, goons, and gold. Di ba? Oo, tama. Tama. Mas okay yun eh. Alam niyo, first time din na sasangayon ako sa inyo. Wow! Alam niyo naman, solid loose ako. Pero pag nanalo si Erwin, okay ako. Naku, Aling Tasing, alam mo ako rin, parang nagugustuhan ko na rin yung plataforma ni Erwin. Well, lalo naman ako. Oo, tama pa din. Ganon din ang gusto ko, manalo si Erwin. Pero kung sakali naman na si Luz ang maging mayor, wala akong nakikitang problema. Okay. Tsaka ako napapansin ko, maganda na rin ang plano niya sa pinagkaisahan eh. Kaya hindi na ako kakontra pag nanalo si Luz bilang mayor. Yes! Alright! Meron siya. Yay! May ganun ka pa, Aling Tasing. Wala nang pag-asa ang pinagkaisahan hanggang mga tiwali at mandarambong ang manunungkulan sa munisipyo. Ma'am, tama ka. Kailangan talaga natin ng pagbabago. Pagbabago mula sa mga leader na mamumuno sa ating lahat. At yung solusyon dyan, ma'am, nasa kamay mo na mismo. Sa kamay ng lahat ng botante na gustong piliin kung sino ang mamumuno sa kanila.
Ma'am, okay lang po. Kaya natin lahat. Pasensya na. Dad, it's hopeless. Alam mo, ayoko na, suko na ako. Teka, ano yung sabihin, suko ka na? I've lost hope na magka-chance pa maging kami ni Erwin. Eh bakit naman, Iha? Dad, mukhang wala talaga akong puwang sa buhay ni Erwin, both in politics and in his life. Don't lose hope, Iha. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako papayag na mabigo at masaktan na nag-iinsang prinsesa ko. Huwag ka mag-alala, gagawa at gagawa ko ng paraan para mapasayo si Erwin. Talaga, Dad? Kaya huwag ka na umiyak, ha? Mas mabuti pa, ito, tulungan mo na lang ako magbilang na nakuha natin sa partido para sa kampanya mo. Oh no! Kaz, number 2 ka na lang sa survey. Ito na yung bago. Si Erwin na yung number 1. Okay lang. E di, galingin natin sa mga next campaigns natin. Mahaba pa naman ang eleksyon, Kaz. Relax. Relax. Alam mo ba kung bakit ka nauungusan yung Erwin na yan? Eto, dahil dito sa viral video na to, kumakalat yan ngayon. Nakita kasi sa Erwin, meron siyang napakalmang babae. Kailangan talaga natin ng Oo nga. Alam ko to. Ito yung babaeng tinulungan ni Erwin kasi ito yung nanakawan ng lupa ng tatay niya si Mayor Victor. Galing nga eh. Diba? Teka lang ha. Ipapaalala ko lang sa'yo ha kasi baka nakakalimutan mo. Mukhang nakakalimot ka eh. Kalaban mo sa pagka-mayor si Erwin. Alam ko. Pero mahaba pa naman ang kampanya. Marami pa tayong oras para mag-top sa survey, Kaz. Don't worry. Siguraduhin mo ha. Hindi ka pwedeng matalo sa eleksyon na to ha. Kasi pag ikaw ang natalo, malulungkot talaga kaming lahat. At sure ako, kapag buhay pa si Uncle Ronaldo, malulungkot din yun. Hirap to, number 2 ka na lang sa survey. Relax. Masyado kang pasaya eh. Ano ba meron? Bro, sikat ka na, bro. Ano pinagsasabi mo? Panoorin mo to. Kailangan talaga natin ng pagbabago. Pagbabago mula sa mga leader na mamumuno sa ating lahat. At yung solusyon dyan, ma'am, nasa kamay mo na mismo. Teka, sino nag-record nito? Ikaw? Hindi, bro. Pero bro, kung sino man ang nag-record at nag-upload nito sa social media, kailangan mong pasalamatan. Bakit? Bro, dahil sa video na to, number 1 ka na sa survey. Congrats, bro! Thanks, bro. Bibili mo na ako ng bagong kotse, bro. So ikaw nga yung kumuha ng video. Hindi nga, pero bibili mo akong kotse. Manalo. Why not? Sige, hintayin natin yan.
Tay, kayo ba talaga yan? Paano? Saan kayo galing, Tay? Anak, hindi ko ginusto to. Kasama ko si Benjo sa sasakyan nung huli kami nagkausap. Sinabi niya sa akin na siya ang Batman ni Mayor Victor. At handa siya tumistigo laban sa mga iligal na gawain nito. Kasi meron tayong pupuntahan. Kaibigan ko to na abogado. Kaya lang, nagdududa ako baka tao rin siya ni Mayor Victor. Kaya pinasuot ko sa iyo yan para mabawasan yung suspecha nila na nagsisinungaling ako. Yun bang kaibigan mong abogado, mabibigyan niya ako ng proteksyon kapag nagsalita ako laban kay Mayor? Huwag kang mag-alala, Benjo. Walang mangyayari sa'yo. Kami ang bahala sa'yo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Teka lang ha. Tawagan ko ulit asawa ko. Sige lang, Kap. Wala sumasagot. Hindi mo siya makonta kaya akong tinawagan mo, Tay. Hello, Tay? Hi anak! Kamusta? Okay naman ako, Tay. Kayo? Ba't kayo napatawag? Kasi kanina pa ako tawag sa nanay mo. Hindi niya sinasagot yung tawag ko baka ako maraming gawain bahay. Pakisabi mo na lang na malilito ako ng pag-uwi ha. Okay ho, sige. Bakit po? Anong meron? Anak, meron akong aasikasuhin na importanteng bagay. Bakit? Saan po ba kayo? Anak, malalaman mo rin. Pero isa lang mahalaga. Malapit na ang panahon at oras at matitigil na ang korupsyon ng Mayor Victor na yan. At lahat tayo, magiging masagana at masariwa ang ating mga buhay. Okay. Sabi niyo Okay anak, lagi kayo mag-iingat. At syempre, lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Love you, anak. Sige, Tay. Love you too. Unang tanong, ano ang gagawin ninyo sa peace and order ng ating bayan? Well, Miss Ursula? Ano ang pangalan mo? Krisha po. Krisha, okay. Well, actually, yung mga tanong mo very elementary yan, ha? Pero papatulan ko yan. Well, ang gagawin ko lalagyan ko ng CCTV camera ang bawat sulok ng pinagkaisahan. At syempre, lalagyan ko yung mga banyo, CR, para lahat ng galaw ng mga tao ay makita at ma-record. Brady! Sino malakas sa kalam, sa kalam? Sino malakas sa kalam, sa kalam? Ako naman ho, pagdating po sa safety ng ating lugar, paiigtingin ko po ang 24/7 na pagroronda at police visibility ng ating local authorities nang sa ganon ay mabawasan po ang krimen sa ating bayan. How about sa economy and livelihood ng mga pinagkaisahan? Ano ang plano niyong gawin? Well, actually, it's kind of optimum combination. Medyo basic ang tanong mo, Pero my common sense dictates, ang gagawin ko dyan syempre, more business, more jobs. Magpapatayo ako ng maraming negosyo, katulad ng mga sabungan, saklaan, masayan, bar, beto-beto, mga sugalan. Well, more business, more money. Sino malakas sa kalam, sa kalam? Sino malakas sa kalam, sa kalam? Pagdating naman po sa ating ekonomiya, ang plano ko po ay magkaroon po tayo ng maraming livelihood seminars at workshops para naman po, maganda po talaga yon
para naman ho magkaroon po ng ideya ang ating mga kababayan para po marami po tayong mga kababayan na magtayo ng negosyo. At iniisip ko rin po na maghikayat ng mga negosyante sa iba't ibang dako ng lugar. Opo, na makapagpatayo po dito sa ating bayan at para rin po yun sa ating ikabubuti ng ating ekonomiya. Very good, anak. Very good. Dahil ilang araw, ilang linggo, hindi ka man lang nagparamdam. Hindi ka nagpakita sa amin. Alam ko, dapat pinuntahan ko kayo kagad ni nanay mo. Pero, nanghihinayang ako. Kasi nakita ko na napakalaki ng tsansa mo manalo at wakasan ang dynastiya ng Mayor Victor na yan. Pero, mangyayari lang ang lahat ng yan kung patuloy na iisipin ng pinagkaisahan na patay na ako. Tay, hindi ka nga nagpakita sa amin. Pero nagpapadala ka ng sulat. Ginulo mo ko nun, Tay. Tapos nung nakita kong parang sulat kamay mo pa, akala ko pa kuno pa ng mga kalaban. Hindi ko alam kung ginugulo lang nila ako. O baka nababalo na lang ako. Hindi tama ang mga desisyon ko. Mali na isipin ko ang pinagkaisahan bago sa sarili kong pamilya. Siguro gawa na rin na sobrang galit ko kay Mayor Victor na yan. Sa ngayon, ang alam ko lang, nagkamali ako. Pasensya ka na, anak. Sana mapatawad mo ko. Tay, masakit. Masakit nung alam kong, nung nalaman kong wala ka na. Pero tatay kita. Siyempre, pinapatawad kita. Mahalaga nandito ka. Buhay ka. Salamat, anak. Uwi na tayo, Tay. Kahit independent candidate ka na, may laban ka pa rin. At matutuloy ko na rin yung dream business ko. Sino ba yung kasama ni Luz? Parang kamukha ng Uncle Ronaldo. Guni-guni mo lang yan, Auntie. Halika na. Ronaldo, ikaw nga yan! Ronaldo!
Nang dahil sa partido, lumaki kang maginhawa sa buhay at komportable. Magpakita ka naman ng konting utang na loob. Sorry pa. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, hindi na ako makakabalik sa partido. Pero huwag kayong mag-alala. Kung pala rin man na manalo ako pa mismo ang haharap dun sa mga sinasabi ninyong tumaya sa atin. Waki, ready, and Waki. Uncle, Waki pa. Uncle, Waki. Juan, tubilang ka kasi. Ready, 1, 2, 3, Waki! Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Wala nang pag-asa ang pinagkaisahan. Hanggang mga tiwali at mandarambong ang manunungkulan sa munisipyo. Ma'am, tama ka. Kailangan talaga natin ng pagbabago. Oo nga. Alam ko to. Ito yung babaeng tinulungan ni Erwin kasi ito yung nanakawan ng lupa nung tatay niya si Mayor Victor. Galing nga eh. Diba? Teka lang ha. Ipapaalala ko lang sa'yo ha kasi baka nakakalimutan mo. Mukhang nakakalimut ka eh. Kalaban mo sa pagka-mayor si Erwin. Alam ko. Pero mahaba pa naman ang kampanya. Marami pa tayong oras para mag-top sa survey, cuz. Don't worry. Congrats, bro! Thanks, bro. Bibili mo na ako ng bagong kotse, bro. Aso, ikaw nga yung kumuha ng video. Hindi nga. Pero bibili mo akong kotse. Manalo ako. Okay na. Sige, tayo natin yan. Bro, tingnan mo tong mga post tungkol dito sa donation mo. Hindi lang mga bata nagpo-post, pati mga magulang nila. At may pa-trending pa silang hashtag. Yan. Hashtag, Kuya Erwin is my mayor. Wow! Oo, di ba? Alam mo kung ano ibig sabihin niyan, bro? Ano? Kahit independent candidate ka na, may laban ka pa rin. At matutuloy ko na rin yung dream business ko. Richie, kahit kaibigan kita, hindi ko bibigyan yung permit mo kung hindi naman kompleto yung requirements. Grabe naman to. Uy, hindi lang tayo magkaibigan ha. Besties tayo na parang magkapatid na tapos tatablayin mo ako. Eh, kung hindi naman kasi illegal at kung may laban naman yung negosyo mo, wala ka naman problema sa akin eh. Alis na ako. Oy, teka, saan ka punta? Dun, sa kalaban, kaysa kalam. Baka dun, mas may pakinabang pa akong makuha eh. Kaysa sa'yo. Ewan ko sa'yo. It's a prank! Oh, ano, nakakatampo, di ba? Oh. Ako, ikaw talaga, Richie, no? Nag-iisa ka lang talaga eh. Talaga, wala akong katulad. Talaga? Mag-workout ka na dyan dahil nakaka-20,000 na. Ay, sorry naman ha. Ako lang to, si Kuya Erwin mo lang. Auntie, alam ko mahirap pero oras na para mag-let go ka. Hindi. Hindi ko pwedeng sukuan to. Pero auntie... May isasabihin ka na naman, ha? Itikon mo yung bibig mo. Kung ano masasabihin mo, huwag mo na ituloy.
Auntie, alam kong mahirap, pero kailangan mong tanggapin na baka hindi talaga para sa'yo ang gardening. Tignan mo naman tong halaman, no, binubuhay natin, patay na yan eh. Tuyong-tuyo na, mas tuyo pa sa love life ko yan. Auntie naman, naubos na yung tubig natin, kakadilig dyan eh. Baka naman pwede pa to. Konting ano lang, oh. Hindi na. Alam ko nga, gusto mong kalimutan si Uncle, ayaw mo siya maalala, gusto mong maging busy ka, pero wag na sa halaman, Auntie. Mag-bake na lang tayo. Didiligan ko magkakadahon. Hindi. Gawa tayo ng mga sushi bake ganyan, ubi cheese pandesal, mga ganon. Halika na, mga Tumahimik dalgona ka. coffee. Sino ba yung kasama ni Luz? Parang kamukha ng Uncle Ronaldo. Guni-guni mo lang yan, Auntie. Halika na. Ronaldo, ikaw ba? Ikaw nga yan! Ronaldo, naku, balik ka. Ano nangyari sa'yo? Ang tagal ka namin na. Ronaldo, ano ka ba? Tama na. Ito ng batang ito. Ay, kami yung mag-asawa, di ba? Bakit parang ikaw pa talaga yung dalang-dala eh? Ang tagal-tagal mo nung Si Uncle, siya talaga na Ano, sabay ka sa akin? Oo naman. Di paying panggas. Ha? Alam mo, lagi ako nagpapasabay sa'yo, tapos ngayon lang, kailangan ko pa magpagas. Uy, kaya nga ako lagi sumasabay sa'yo dahil kailangan ko nga ng panggas. So ngayon, kailangan ko pa rin ng panggas. May kotse lang ako, pero kailangan ko ng panggas eh. Ano ka ba? Ilang buwan ka na nag-iipon? Wala, mas marami ka namang pera sa akin. Ito, huwag natin pag-usapan to. Basta umalis na tayo. Sumakay ka na. Sandali. Oh, wait. Bumper to bumper. I don't like this. Wait lang, kakatokin ko lang to. Oo. Hindi kasi naman tayo. Hindi. Kuya, tatama ka sa akin. Excuse po. Oo, lalabas lang. Huwag mo nang kulitin yan. Hindi natin kilala yan. Basta kasya pa tayo. Ano naman? Yung kasalanan niya nga, nakadikit siya sa akin. Bro, kahit ako na magmaneho, basta makalabas na tayo. Hindi, mas magaling ako magbaneho sa'yo. Ikaw naman Ay, naman sorry natin. naman ah. Oo, talaga. Sorry. Oy! Oy! Down! Teka! Hoy! Ano to? Ano to? Sandali! Hoy! 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 Ano nangyari? Teka! Hoy! Anak, Linda, pinagluto ko kayo. Thank you, Tay. Ano ba nangyayari dito? Ano ka ba naman? Minda! Bakit pinapabayaan mo yung uncle mo ang nag-aasikaso dito? Hindi ka man na tumulong? Ano ka ba naman, mahal? Ano ka ba eh? Taga rito naman ako. Ba't kailangan asikasuhin niyo? Tsaka kabisado ko naman tong bahay natin. Ronaldo! Oo nga. Ronaldo nga pangalan ko. Hindi man ako nagpalit ng pangalan. Tsaka wala akong amnesia. Kaya alam ko ang galawan dito sa lahat ng bahay na to. Sige na nga, ikaw na bahala. Luz, ba't ganyan tingin mo sa akin? Wala lang, Tay. Masaya lang ako na nandito ka ulit. Akala ko napangitan ka sa tatay mo. Uy! Ay, sorry na. Akala ko kasi, Tay, sa litrato na lang tayo mabubuo eh. Pero nandito ka. Alam ko na ang kailangan nyo. Kailangan nyo ng happy family picture. Ay, oo Dali, nga. ano yan? Anak, dito ka Maganda sa yung idea mo ngayon, O, Linda. diba? Ay, ganito, anak. Lagyan mo ng filter para maganda ang Sige, tita mo. ayan, Ate, oh. Back, crush ka dito. O, isa pa. Isa pa, ganyan. Kunyari nagulat kami. 1, 2, 3. Okay, ang ganda. O, jump shot, Jump shot. Yan, gusto ko, Ready, baby. ready. 1, 2. Teka, bakit pati ikaw tumalon? Kami lang, Minda. Kami lang. Kami lang. Yun yung ibig sabihin, no? Sorry, ayan, gets ko na. Okay, jump shot. 1, 2. Husay kayo doon. Ganda. Waki. Waki. Ready, and waki. Uncle, waki pa. Uncle, waki. One, tubilang ka kasi. Ready, 1, 2, 3. Waki! Cute nyo. Ang ganda! Sino mo Kasan ba tayo? Hindi nga namin na nakunasa kami sa kabibigyan naman niyo sa amin lahat ng kailangan niyo. Sir Boyong, nandito na po sila. Boyong? Happy birthday, Sir Erwin! Isa po kami. Okay, salamat. Happy birthday! Happy birthday, Sir! Ikaw yung dumukot sa amin? Sir, maliit na bagay. Birthday mo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sir. Happy birthday. Boyong, Sir. sabi ko sa'yo, siguraduhin mo kapunta si Erwin. Hindi ko sinabing dukutin mo. Pasensya na, Sir. Alam niyo naman ganun ako magtrabaho, Sir.
Ano yung pagdulukot na pinag-uusapan niyo? Ah, Buti nga, pinayagan kayo lumabas ng korte. Kahit nasa house arrest kayo. Tapos gagawa pa kayo ng kalokohan? wala po. Moreno, wala yun. Na misunderstanding lang. Okay, okay na. Okay na, ayos na. Ako bahala, mahal. Moreno, kumain na tayo kaya? Ay, oo. Oo nga. Tara, Masarap yung tara. pagkain. Kain ka na dun. Kuha tayo ng food Moreno. habang wala pa masyadong Sige, tao. kumain ka na. Pakainin mo, mahal. Yes, mahal. Ako bahala. Erwin, anak. Pasensya ka na. Ako na humihingi ng dispensa sa ginawa ni Boyong. Sorry talaga. Teka, nagsasorry kayo sa akin? Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Wala, hindi lang talaga ako sanay marinig ka mag-sorry. Alam mo anak, siguro mataas lang yung pride ko. Pero pagkatapos na nangyaring lahat, naisip ko na kailangan baguhin yon. Paano ba ito? Hindi ko alam kung paano natin ipapaalam sa mga tao na nakabalik ka na. Ano bang sasabihin natin gayong ang alam namin patay ka na? Alam ko na! Ito naman, nakakagulat tong bata na ito. Ganitong gagawin natin. Makinig kayo mabuti. Ganitong sasabihin natin. Nung na-aksidente si Uncle Ronaldo, nalaglag sa bangin yung kotse niya, sumabog. Sabihin natin, nagka-amnesia siya. So, wala siyang maalala. Siyempre, pag wala siyang maalala, magpapalaboy-laboy siya. Nagpalaboy-laboy siya. Kung saan-saan siya napunta. Tapos dumaan na siya ng napakaraming hirap. Naulanan. Nasa lanta. Pagkatapos, isang beses, may isang bata na tumulong kay Uncle Ronaldo. Bata. Pinatuloy siya doon sa bahay ng bata. At ang pangalan ng bata ay... Ano pangalan? Lovely. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, Luz ang gustong itawag ni Uncle dun sa bata. Tapos? Anong nangyari? Tapos ito na, isang araw, naglalakad si Uncle. Kaliwa kanan. Sigsag yung lakad. Sigsag. Lakad siya ng lakad, hindi diretso. Kasi paliko-liko. Meron ngayon rumaragas ang kotse, parating Eto si Uncle Nasagasaan siya. Na-aksidente na naman si Uncle Ronaldo. Siyempre, gumulong siya. Pagulong-gulong, tumambling-tambling hanggang sa maumpog yung ulo niya sa simento. Ngayon, pagdilat ng mata niya, naaalala na niya lahat. Kaya bumalik siya dito sa pinagkaisahan at kasama na natin siya, hindi dessert ngayon. Napakagaling. Palakpakan niya si Minda. Ang galing mo, anak. Yan na lang ang sasabihin natin sa mga tao. Mukhang maganda. Ganda. Teka. Parang hindi nagugustuhan ng pinsan mo yung mga kinakwento mo Tignan mo itsura. Uy, anong problema? Parang pamilyar yung kwento na yan Aha! Yan yung soap opera ng Channel 8, yung plot. Ito naman, makaano naman. Sabi ko lang may idea ako kung anong pwedeng sabihin. Hindi ko naman sinabing original yung kukwento ko. Nayagay. Okay na yun. Sayang naman yung effort ko sa pagkukwento. May ganyan-ganyan pa ako. Baka gusto na ni Uncle yun. Papaluin kitib. Bigay na bigay. Dalang-dala na ako. Hindi pala iyo yung kwentong batang to. Di magaling akong storyteller. Hindi. Hindi natin pwede gamitin yung kwento na yan. Sayang naman. Si Lovely. No? Diba? Tapos maglalabas tayo ng babaeng Lovely. Diba? Linda, tumigil ka. Hindi natin gagamitin yan, okay? Okay. Gumawa ka ulit ng sarili mong plot. Wait lang. Isip ko lang. Ire-rewrite. Eto. Meron ulit. Ang bilis. O ano? Nagustuhan mo ba yung party na hinanda ko sa'yo? Pasensya ka na, simple lang. Okay. Alam mo, Erwin, itong mga nakaraang araw, alam ko naman na hindi tayo masyado nagpapansinan nandyan yung hindi kita pinapakuha ng extra rice, tapos hindi kita binibigyan ng anli sabaw. Pero wag mo nang isipin yung mga bagay na yun, kalimutan mo na yun. Ang gusto ko ngayon ay magkasama tayo sa birthday mo. Kasama nila. Happy birthday. Happy birthday, sir. Okay pa. Kung yun ang gusto mo.
Good. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, sir. Thank you. Happy birthday, sir. Hindi natin pwede sabihin sa mga tao yan na nagkaroon ako ng amnesia tapos nagpalaboy-laboy ako. Walang maniniwala sa atin. Oo nga naman, ano. Paano kung sabihin na lang kaya natin yung totoo na may matandang babaeng tumulong sa'yo? Yun nga lang, ikinulong ka niya sa bahay niya. Ay, so paano po? Pati yung hindi pagpapakita ni Uncle sa atin, agad-agad sasabihin din natin. Aba, hindi pwede yun, anak. Kakasira yun ng uncle mo. Tay, kayo, ano bang gusto nyo talaga? Kahit anong desisyon nyo, susundin namin. Total ako yung padre de pamilya, akong mag-iisip ng paraan. Bigyan niyo lang ako ng sandali. Tay, grabe naman yung pinagdaanan ni Uncle Ronaldo. Natutunan niya. Ronaldo. Bakit ko? Napagod. Ayun, naisip ko na, anak. Ganito na lang. Sasabihin natin ang totoo sa mga tao. Kung maapektuhan ang kandidatura mo bilang mayor sa bayan na to, cargo ko na yon. Ang mahalaga sa lahat, nagsabi tayo sa kanila ng tapat at totoo. Kung yan ang desisyon nyo, Tay, susuportahan namin kayo. Salamat, anak. Ako na rin. Oh, picture! Tama na ang picture. Ano, sali na rin ako. Family naman ako eh. Naku! Totoo nga! Buhay si Kapitan Ronaldo! Ha? Sigurado ka? Opo! Ito nga, oh! Laman ng media. Ayan ang pinag-uusapan ng mga reporters at sa radio station yung tungkol sa atin, yung nangyari dito sa atin. Steve, tama tayo. Sikap yung nakita natin. Mismo. Naku! Alam nyo, kailangan lalo natin pag-igihan na suportahan natin si Luz. Ha? Bakit naman? Kasi Aling Tasing, eto yun eh. Itong tetestigo kay Mayor Victor, yun yung kasama ni Kapitan Ronaldo nung na-aksidente siya. Ngayon, syempre itong Mayor Victor, mag-iisip yun. Hindi po pwedeng magkaroon ng ebidensya against sa kanya. O nakuha nyo? Naku, pag nagkataon, kawawa yung pamilya niya. Ay, naku. Nako, hindi dapat mangyari yan. Hindi ako papayag na mangyari yan. Protect Luz Valde. Protect Luz Valde. Yes! Tama. Inaamin ko, Erwin, nagulat talaga ako. Dahil nakita kong gumagawa ka ng ingay kahit hindi ka nakakuha ng financial support sa akin pagkatapos mong umalis sa partido. Nararamdaman kasi ako ng mga tao dahil sa sinseridad ko, pa. Doon sila nagre-react. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Maipapanalo ka ba ng sinseridad na yan? Pero alam mo, Erwin, ang laki ng ipinagbago mo. Kung samantalang dati, kailangan pa kitang pilitin para tumakbo. Pero ngayon, nakikita ko, may gusto kong gawing pagbabago dito sa pinagkaisahan. Kayo na nga mismo nagsabi, pa, na nakakagawa pa rin ako ng ingay kahit na independent candidate ako. Tignan na lang natin kung saan ako dadalhin itong desisyon ko, di ba? Alam mo, anak, hindi simpleng laro ang politika. Maraming taong nakataya sa atin at masama silang magalit. Gawin mo sanang bahagi ng tagumpay mo ang partido. Nang dahil sa partido, lumaki kang maginhawa sa buhay at komportable. Magpakita ka naman ng konting utang na loob. Sorry, pa. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, hindi na ako makakabalik sa partido. Pero huwag kayong mag-alala. Kung pala rin man na manalo ako,
ako pa mismo ang haharap dun sa mga sinasabi ninyong tumaya sa atin. At yung mga hindi dapat galitin. Anong gagawin natin ngayon, mahal? Ano ba ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong kabahan? Mabuti nga yan lumabas si Ronaldo para mawala sa isip ng mga tao na pinapatay ko siya. Sana nga, tama ka. Kamusta ka? Okay naman. Ikaw, kumusta? Okay naman ako. Eto, busy sa kampanya. Ay, nabalitaan ko pala. Nakabalik na yung tatay mo. Kamusta siya? Pwede bang makiupo? Harap ka na lang, marami naman bakante dyan. Siyempre, ang gusto ko yung pinakamalapit sa'yo. Ew! Oo. Sino na naman yan? Baka si Boyong na naman yan. Mamaya, hindi na naman naintindihan yung utos ng papa mo. Teka. Ito na naman tayo eh. Wala kami kilalang Boyong. Wala kayong kilalang Boyong. Kidnapping na to! Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Ikaw nga yan! Ronaldo, nakabalik ka! Ano nangyari sa'yo? Ang tagal ka namin Totoo nga! Buhay si Kapitan Ronaldo! Steve, tama tayo. Sikap yung nakita natin. Mismo. Workout ko na dyan dahil naka 20,000 lang. Ay, sorry naman ha. Kailangan nyo ng happy family picture. Ay, Dali, oo nga. yan. Anak, dito ka sa Ganda yung idea mo ngayon, O, Minda. diba? Walang kulitin yan, hindi natin kilala yan. Sa pa tayo. Ano naman? Kasalanan niya ka, nakadikit siya sa akin. Bro, kahit ako na magmaneho, basta makalabas ako. Hindi, mas magaling ako magmaneho sa'yo. Ay, sorry naman ha. Oo, talaga. Sorry. Hoy! Teka! Hoy! Ano to? Ano to? Sandali! Hoy! 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 Happy birthday! Hindi na ako makakabalik sa partido. Pero huwag kayong mag-alala. Kung pala rin man na manalo ako pa mismo ang haharap dun sa mga sinasabi ninyong tumaya sa atin. At yung mga hindi dapat galitin. Anong gagawin natin ngayon, mahal? Ano ba ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong kabahan? Mabuti nga yan lumabas si Ronaldo para mawala sa isip ng mga tao na pinapatay ko siya. Dahil yung anak niya mismo ang nagsabi na may diferensya ang sasakyan ni Ronaldo kaya siya na-aksidente. Sana nga, tama ka. I know, I'm right, mahal. Huwag ka na masyadong mag-alala. Baka maging pabor pa nga sa atin ito eh. Sa hearing, victim ang tingin sa akin ng judge. Ang dami-daming ipinaparatang sa akin. Kung ano-ano ang ipinaparatang sa akin. Pati ang pagkamatay ng tao na buhay pa pala, sa akin sinisisi. Tsaa, mahal. Tsaa. Mahal, mainit to ha. Ingat ka, mahal ha. Sayang naman, di mo sinama si Uncle. Kita mo, taas na naman ng rank mo sa survey kasi nagpakita siya.
Mas maganda naman ka siguro na pahingahin muna natin si tatay. Kakabalik lang niya eh. Ay, di sige. Ngayon, vacation mode siya. Pero after nun, sama mo na. Tsaka yung debate mo, panghandaan mo, ha? Apo, ma'am. Yes. Matatameme na naman yung mga kalaban mo kapag nagawa mo ng maayos yan. Dapat talaga. Paghandaan mo talaga eh. Okay. Basta yung mga paglalagyan, yung mga bawal, huwag mo lalagyan ng posters. Erwin, Luz, kamusta ka? okay naman. Ikaw, kumusta? Okay naman ako. Eto, busy sa kampanya. Ay, nabalitaan ko pala. Nakabalik na yung tatay mo. Kamusta siya? Ayos siya. Naghahanda lang para harapin yung mga tao. Ibig mong sabihin yung pandaramba niya laban sa papa ko na siya naman nagsimula. Pwede bang huwag muna natin pag-usapan yun? Ang mahalaga, nakita tayo ngayon at may bibigay pala ako sa'yo. Seryoso? Happy birthday. Akala ko, nakalimutan mo na eh. Nakalimutan? Ako pa ba? Birthday mo eh. Thank you. Ano kaya ito? Excited na ako yan. Buksan ko pag ito na lang. Ano yan? May nangyayaring pagbabalikan. Kaya ako naman, basta masaya naman tong pinsan ko, doon na ako. No? Ako rin, ganun din ako kay Erwin. Pero, alam mo kung ano yung namin pagkagawin. Mas masaya yan. Ano? Dahil madalas na silang makikita, madalas na rin kitang Kasi ang tandaan mo, huwag tayo magpapagay sa mga puno. Bawal. Sa bagay, no? Pero alam mo, yung mas masaya pa dyan, sana may sarili din tayong lakad, di ba? Gusto mo, dinner. Saan? Mamaya. Ay, mamaya. Saan? Gawaing bahay ba to? Uy, ano? Mali ata narinig. Ano ba yun? Ay, hi! Hello. Ano to? Meeting the advance? Dito pa talaga tayo nagkita-kita. Oo nga eh. At paparating pa tong isa. Sinong malakas sa kalam sa kalam? Sinong malakas sa kalam sa kalam? Sinong malakas sa kalam sa kalam? Hi, baby. I miss you too. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Assuming ka. Of course not. But, will you be my vice? Uy! Ano ba yan? Gumawa pa ng sariling eksena tong dalawang to. Ano kaya yung sasagot? Ano raw? Will you be my wife ba raw? I have no comment. Let's go! Tinatanong nung sa kalam si Amor kung pwede niya maging bise. Vice, hindi wife. Akala ko wife. Sinong malakas sa kalam sa kalam? Sinong malakas sa kalam sa kalam? Sinong malakas sa kalam sa kalam? Kilala ko isa. Bro, padadaan mo naman ako sa bahay namin, no? Oo naman. Ayos, makakatipid. Pang-date din yan. Wow! Sana all, no?
Hi, ma'am. O-order na po sila? Ay, nako, miss, mamaya na ako order. May hinihintay pa kasi ako eh. Yung kadate ko. Sige po, ma'am. Ay, miss, kung may makita kang lalaki na hindi naman masyadong kagwapuhan, pero nag-uumapaw yung self-confidence. Tapos, hindi rin siya mukhang mayaman, pero yung kotse niya nakakaalta. Siya yun. Sabihan mo ko, ha? Senyasan mo ko. Sige po, ma'am. Sasabihan ko po kayo kaagad kapag may nakita po akong katulad po ng sinasabi niyo. Excuse me po. Share ko lang sa'yo. Kasi kanina pa siya hindi nagre-reply sa akin. Alam mo bang ibig sabihin nun? Ano po? On the way na siya. Ikaw naman parang hindi ka nakikipag-date. Sige lang. Tawagin kita mamaya. Teka. Sino yung sinasabi mong date? Ha? Oh, sikretong malapit, walang clue. Grabe to. Oo. Baka si Boyong na naman yan, mamaya hindi na naman naintindihan yung utos ng papa mo. Hindi ko alam ngayon eh. Ha? Teka ha. Ito na naman tayo eh. Ano? Di ba nakita na namin kayo? O baka bagong tauhan kayo ni Boyong? Wala kami kilalang Boyong. Wala kayong kilalang Boyong. Kung wala kayong kilalang Boyong, hindi kaya... Bro! Legit. Kidnapping na to! Tulong! Tulong! Huwag ka nang mahal. Oh, couple jacket. Sweet nyo naman. Tapos na kayo. Hindi pa nakausap eh. Tingnan siya. Hello. Kamusta ka na? Kamusta na? Ate, ingat ka dyan. Kita mo, napapahama ka, madudulas ka pa eh. Lulukuhin siya. Aga pa. Miss! Miss, hindi pa Wala, hindi nagbayad. Ay, masamang ugali. Huwag kayo gumalang! Hindi niya ako matigas. Sasaktan ka lang! Sakay gumalang! Ano ba? Sino bang nagpadala sa inyo? Huwag kang tanong ng tanong! Mamaya malalaman ko! Basta maghintay ka lang! Hindi, mga bossing, may date pa ako. Baka importante na makarating ako doon. Girlfriend mo, kadit mo? Hindi pa. Pero importante nga makapunta ako doon kasi pag di ako nakarating doon, baka mawalan na ako ng pagkakataon, di ba? Na maging girlfriend ko siya. Ano pangalan niya? Minda. Minda? Pinsan ni Luz na Minda? The one and only brother. Excuse me, ma'am. O-order na po kaya sila? Hindi, mamaya na, miss. Hintay ko pa yung kadate ko eh. May solo meals naman po kami kung sakaling hindi po darating yung kadate nyo. Darating yon! Sorry po. Sorry. Napalakas ng konti. Darating yun. Okay lang po, ma'am. Hindi lang naman din po kayo nag-aantay po ng kadate. Si ma'am din po. Uy, ayoko namang maging ganyan. Dito po hindi. Ma'am, magtubig muna po kayo, ma'am. Ma'am, eto po tubig. Ay! Sorry po, ma'am. Sorry po, hindi ko po sinasadya, ma'am. Ma'am, sorry po.
Sorry po. Iwanan din ako dati pero iniwanan ako. Hoy! Tigilan na ang kahuhugot mo! Bawal di tayo sa oras ng trabaho! Pasensya na. Ganito na lang. Kung papabugbog kayo ni boss mamaya, bibilisan na lang namin. Para makahabol ka sa date nyo nung Minda! Oh, talaga? Salamat. Salamat, boss. Salamat. Bro, ang bait ka na, no? Mga boss, sino ba talaga pakay nyo? Kasi kung si Erwin, baka pwedeng papuntahin nyo na ako sa date ko. Sige na, importante lang, boss. Sige na. Wow, Kala ko, walang iwanan eh. Bro, love kita, bro. Pero masyado pa akong bata para mamatay. At saka, kung hindi man ako mamatay dito, pag kami ni Minda nagkita, siya ang papatay sa akin sa susunod namin pagkikita. Oh, ano yan? O ito, may gusto kong usap sa'yo. Mukhang namumukhaan mo ko. Ikaw ba yan, Erwin? Kamusta, Erwin? Okay naman. Ikaw, kamusta smuggling? Ayos pa naman. Malakas naman ang negosyo namin. Magtutuloy-tuloy pa sana yun. Kung di kami nilaglag ng papa mo. Teka pinadukot mo lang ba kami? Kasi papasabi mo lang sa papa ko na manahimik siya tungkol sa koneksyon niyo? Mismo. May talino ka rin naman pala. Hindi na sayang ang binayad ng papa mo sa tuition. Correction. Pera ng taong bayan yun. Bro. Pumalag ka na, bro. Pumalag ka na sa sinasabi nila para makaalis na tayo dito, bro. Sige na. Hindi. Kung may ginawang mali yung papa ko, sasagutin niya yun. Ibang usapan yung ginagawa mo, nasasagutin mo rin. Di mo ko naiintindihan dahil tuloy-tuloy lang ang negosyo ko. At negosyo ng mga kasamahan namin. Dahil sisiguraduhin mong di kami ilalaglag ni Mayor. Kung hindi, papasampulan ko kayo. Sir! Si Erwin na lang, sir! Sir, sige na! Friendship over na tayo! Bro, okay lang. Friendship over na kami. Friendship over, bro. Pasensya na. Subukan niyo ako. Kahit ano yung paggawa niyo sa akin, hindi ko gagawin yun. Oh, asan na yung boss niyo? Ba't nawala? Kausapin ko ulit. Sige. Ay, anak. Alam mo, sarap talaga nung pakiramdam nung nakauwi ka na. Yung parang kasabihan na... There's no place like home. Ay, hindi anak. Yung keep off the grass. Corny mo talaga, Tay. Pero yan yung na-miss ko sa'yo, eh. Tay, ngayon nandito ka na, meron pala tayong bagay na kailangan gawin. Ano yun? Kung magsasalita si Mayor, halos lahat ng mga negosyo sa pinagkaisahan, maapektuhan at posibleng lumubog. Sa palagay mo, Erwin, hahayaan namin yon? Kung may gusto kang iparating kay Papa, ikaw magsabi sa kanya. Huwag mo kaming gamitin. Brad, huwag ka na masyadong matapang. Sige na, itira mo na lang yan para sa debate. Mas kailangan mo yan doon. Ha? Ang hirap sa inyong mga pinagpala, ang yayabang nyo. Tingin nyo, untouchable kayo, na walang maaaring manakit sa inyo dahil sa pera at kapangyarihan nyo. Oh, alam nyo na ang gagawin sa dalawang ito. Boss!
Pwede bang makiupo? Harap ka na lang, marami naman bakante dyan. Siyempre, ang gusto ko yung pinakamalapit sa'yo. Ew. Kaya nga hindi ako kumain sa bahay kasi gusto ko mapag-isa at makapag-isip-isip. Tapos, dadating ka. Yan bang sinasabi mong pinag-iisip eh? Kasama ba dyan yung ino-offer ko sa yung mag-tandem tayo sa eleksyon? Sorry. Pero iniintay ko pa yung desisyon ng partido kung papayagan na si Dad ang maging running mate ko. Pero alam mo, baka hindi sila pumayag. Kasi hawak ni Mayor Victor yung partido. At kung anong gusto niya, yun ang masusunod. At ang gusto niya, si Erwin ang maging kandidato ng partido sa pagka-mayor. Ha? Uy! Hindi ko alam kung bakit ko sinabi sa'yo yun. Alam mo, hindi naman ako assuming. Hindi ko iisipin may gusto ka sa akin. Baka naman komportable ka lang, you know? Ha? Mi amor. Just in case na hindi tayo pwede mag-tandem sa politika, kahit sa tunay na buhay na lang, mamahalin kita ng till death do us part. Hindi ba joke lang lahat ng mga to? Of course not! Mi amor, pag binuksan mo tong puso ko makakakita ka ng papel. Papel di ahensya na katunayang nakasanla ng pag-ibig ko sa'yo. Well, sorry, pero hindi kita type. Aray ko? Mi amor, alam ko naman hindi ako ganun kagwapo Pero napakalakas ng appeal ko. Ha? Napakalupit kong magmahal. Kahit lokohin mo ko, okay lang. Hindi mo ba nararamdaman yung lagablab ng damdamin ko? Ayan, umuusok-usok pa. Sir, etong kape ni ma'am, yung nararamdaman niyong umuusok. Oo, umuusok. Sinisira mo yung kamada ko Thank you, ah. Umuusok na naman. Mi amor. Nay, nangako po ako sa inyo na tutulungan ko kayong mahanap ang anak niyo si Benjo, di ba? Nahanap niyo na siya. Kasama po siya ni tatay nung naaksidente sila, Nay. I'm sorry, Nay. Wala na po si Benjo. Nay, nakikiramay po kami. Alam po namin kung gaano po kasakit ang mawalan ng minamahal. Pero gusto ko lang po malaman nyo na nawala po ang inyong anak, namatay po siya na may ginagawang tama. Ano ang ibig mong sabihin? Kasi po, Nay, pumayag po si Benjo na tumistigo laban kay Mayor Victor. Meron po siya mga pinangahawakang ebidensya, kaya alam po, hindi naman niya nasabi kung ano yung mga ito. Tsaka hindi rin niya sinabi kung nasaan niya. Nay, baka alam niyo po kung saan natago ni Benjo yung mga ebidensya. Baka matulungan niyo po kami. Wala akong maisip. Wala naman siyang nabilin sa akin. Basta, Nay, pag may kailangan po kayo, nandito lang kami, ah. Salamat sa pagtulong ninyo sa akin. Kahit paano, mapapanatag na rin ako ngayon na alam ko kung anong nangyari kay Benjo. Nay, basta pinapangako namin sa inyo. Pangako po na sisiguraduhin namin na bibigyan po namin ng hustisya ang pagkamatay ng anak niyo. Salamat. Salamat sa inyo.
Malinaw ang ginawang panloloko ni Ronaldo dito sa pinagkaisa. Pati ang pamilya niya, niloko niya. Paano niyo pa mapagkakatiwala ng isang taong nagsampa ng kaso sa akin? Siya mismo ay manloloko. Kita mo talaga ito si Victor. Ang galing magpaikot ng tao. Nilda naman, bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Kinidnap nga kami ni Erwin, kahit tanongin mo pa siya. Bakit ko tatanungin yun eh? Kaibigan mo yun. Malamang sasakyan niya excuse mo. Ang tapang ng ginawa mong aksyon. Salamat, Luz. Ikaw na rin ang dahilan kung bakit ako may direksyon sa buhay ngayon. Ikaw kasi ang paulit-ulit nagsabi sa akin na kailangan ko nito. Ibang-iba ka na talaga ngayon, Erwin. I'm happy for you. Pero di ako mag-iiba para sa'yo, Luz. Ako pa rin to. Lalaking minahal ko. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Alam niyo na ang gagawin sa dalawang ito. Boss! Salamat sa pagtulong ninyo sa akin. Kahit paano, mapapanatag na rin ako ngayon. Ito na sigurong sinasabi nila na kapag nasa itaas ka, maraming pupukol sa'yo. Kahit puro kabutihan ang ginagawa mo sa kapwa mo. Ang ikinasasama lang ng loob ko, malinaw ang ginawang panloloko ni Ronaldo dito sa pinagkaisahan. Pati ang pamilya niya, niloko niya. Para maitaas ang tsansang maipanalo nila ang eleksyon. Paano niyo pa mapagkakatiwala ng isang taong nagsampa ng kaso sa akin? Siya mismo ay manloloko. Sa dinami-dami ng ipinataw niyang kaso sa akin, ni isang witness, wala naman nagpatunay. Richie! Kala ko kung ano na nangyari sa'yo dyan. Bugbog sarado na ako para sa'yo, parang kulang pa rin. Sorry pala, ang dami ka pa dito. Ayos lang, bro. Ito yata kapalit ng pagiging bro mo eh. Kita mo talaga ito si Victor. Ang galing magpaikot ng tao. It's gonna be alright, mahal. Ay! 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 Ano yun? Butike! 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 Ay! Ay! Butike! Butike! Asa na? Asa na? Nakakalakad na ako! Amazing! Wow! Gumaling ka, mahal! Oh, ang galing mo yun. Nakakatayo naman pala ito si Victor eh. Tingnan mo. Ano ba yan, Lolo Mau? Baka pinagpala ka pa rin ba? Basta respetuhin mo ang opinion ko. Talaga lang, ha? Kahit sobrang fail ni Mayor? Ang totoo lang, nakakadismaya na to. Ay, attorney, yung kliyente mo, alam na lahat ng tao, sinungaling. Pati ikaw. Ano ba yan, bro? Paano lahat yung mga nilibre mo sa akin, yung mga ginastos mo paghatid sundo? Ano ka ba, Richie? Fully paid ka na. Yeah. Pero alam mo, bro, kahit walang kapalit, papabugbog ako para sa'yo. Solid tayo, eh.
Dito lang ako. Sasamahan ko ang mahal ko. Hindi ko pwede yan, Mahal! Hindi pwede? Mahal! Umuwi ka na. Hindi rin naman ako magtatagal dito eh. Malay natin, sa susunod na hearing, baka i-dismiss na nila yung kaso ko. Tingin mo ba possible yun? Oo naman, mahal. Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo. Ang pamilya pinagpala, pwedeng pumasok sa problema. Pwedeng madapa. Pero sa huli, sa atin pa rin ngingiti ang tadhana. Umuwi ka na, mahal. Sige na. Umuwi ka na. Pero balik ka, mahal. Umuwi ka na. Sige na. Hello, Dad? Hello, Amor. Imposibleng hindi ako madami sa gagawin ni Mayor. Kaya Amor, tulungan mo ako mag-isip ng dapat gawin. Sure, Dad. Mag-iisip ako. O sige na, Papay. Teka, saan ka pupunta? Dad, I need to go to the salon. Kailangan ko ma-relax para makapag-isip, okay? Hindi ka makakapag-isip dyan sa bahay. Mag-isip ka na. Ngayon na. Dad, sa salon na lang. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ang hilig mo kasi magsayang ng oras kaya tingnan mo kung ano nangyari. Hindi mo na-impluwensyahan si Erwin kaya nagbagong isip bigla. Why me? Teka, bakit parang kasalanan ko? Dad, alam mo, hindi ko gagawin yung katulad ng ginawa ni Erwin. Nanlaglag ng father niya. I would never do that to you, okay? Kaya nga mag-iisip ako. I'm sorry, Amor. Wala lang din ako maisip kaya naisip kong sisihin ka na lang. Hindi man ako magulo. Maaari pa rin mawala sa pamilya natin ang ilang properties. Papawiin nyo ng mga smuggling lords. Ayoko maging mahirap tayo ulit. No, Dad. We will never be poor again. Kung ganun, ang challenge ko sa'yo ay makahanap ka ng bagong kakapitan para sa proteksyon natin. Ako bahala. Okay, bye-bye. Ano yan? Saan galing yung mga yan? Gawa ng mga tauhan ni Art Martinez. May gusto talaga ng parating sa inyo. Ito na nga bang sinasabi ko, Erwin. Kapag nagka-problema yung mga negosyo nila dahil wala akong binibigay na proteksyon sa kanila, sisiguraduhin din nilang babagsak ako. Alam mo, okay na sana, Erwin eh. Okay na sana. Alam na ng lahat na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ronaldo. Dahil wala naman silang sapat na ebidensya at pruweba laban sa akin. Tapos ngayon, itong mga negosyanteng na tong nagbabanta sa akin, Pa, puros banta lang ba talaga yun? O may hawak sila laban sa inyo? sabi ko nga sa iyo, Erwin, komplikado ang mundo. Meron ako mga bagay na ginawa ng tama dun sa pinagkaisahan. Dito! Pero ang alam na lahat, ang napakarami ng pondo na nasa atin. Yun ang akala nila. Pero kung hindi ko naman ginawa ng paraan yun, hanggang ngayon, talahiban pa rin ang pinagkaisahan. Pa, hindi nyo sinasagot yung tanong ko. May hawak ba sina Art Martinez laban sa inyo? May mga ilang dokumento siguro eh. Na kapag lumabas yun, madidihado ako sa kasong kinakaharap ko ngayon. Siguro, naiintindihan mo na ako, Erwin. Naiintindihan ko nga pa. Na marami nga talaga kayong maling nagawa. Siguro nga, panahon na para harapin ninyo yung mga mali ninyong nagawa. Anong gusto mong sabihin? Hahayaan mo akong mabulok dito sa kulungan? Kung yun ang paraan para maputol natin yung connection ninyo sa mga kriminal tulad ni Art Martinez, baka yun talagang dapat mangyari pa. Pero pa, may ibang paraan. Huwag niyong hintayin hatulan kayo ng guilty ng plunder. Umamin na lang kayo. Tatatak din yun sa isip ng mga taga-pinagkaisahan. Dahil bibihira na lang ang mga politiko na handang gawin ang lahat para gumawa ng magandang pagbabago. Ayaw nyo ba na yun ang naaalala nila
tuwing maririnig nila yung pangalan ng pamilya natin, sana makita mo kung ano yung makikita ko. Thank you for coming, May kailangan ka, no? Ha? Wala. Narealize ko kasi na tama ka. Hindi ko deserve na maghabol sa taong ayaw naman magpahabol. Naligaw pa nga ako sa kakahanap sa kanya. Nandun ako nun, Oo, kaya nga, thankful ako na tinulungan mo pa rin ako kahit napaka-mean ko sa'yo nun. I like mean girls. Narealize ko rin na bakit pa ako naghahanap ng iba? Nasa harap ko na. Nasaan? Ang sabi ko, bakit pa ako naghahanap ng iba? Nasa harap ko na. Mi amor. Napakabilis nito. Parang hindi pa ako ready. Sinasagot mo na ba ako? Ha? Sinasagot kita as friends. Hasta la bien, kung pabor, muy bien, es la abierta, con la bativa. Friends lang! Friends lang muna. Let's get to know each other more. Hindi, sige, okay lang yan. Sige, tama yan, medyo pigilan mo muna yung sarili mo. Halika nga, kumain na muna tayo. Gutom na ako. Nida naman, bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Kinidnap nga kami ni Erwin, kahit tanungin mo pa siya. Bakit ko tatanungin yun Kaibigan mo yun. Malamang sasakyan niya excuse mo. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Hindi naman kasi ka panipaniwala, Richie. Kung may kinidnap dito sa atin, di sana nalaman ko na yun. Remember, ang daming marites dito sa atin. Oo nga, pero kasi biglaan. Biglaan yung nangyari, Biglaan. Di sana biglang nasa news na yan. Sabi mo, kasama mo pa si Erwin. Sikat yun. Di sana nabalita kayo, di ba? Baka pwede naman ikaw ang makinig sa akin. Inuubo na ako. Inulan ako sa loob ng restaurant kakahintay sa'yo. Umalis ka na. Sama pakiramdam ko. Minda, sorry talaga. Pero, sandali, uminom ka na ba ng gamot? Walang gamot sa nasirang tiwala, Richie. Meron, Minda. Tahanapin ko yung gamot na yun para lang mapaniwala ka. No, don't. Walk out. Sorry Walk out. Kasalanan ko ba to? Ako yung naghintay ka ha. Hindi, kasalanan niya. Hindi, ako ata Sorry ba ako? Alam mo, Erwin, proud na proud ako sa'yo. Ang tapang ng ginawa mong aksyon. Salamat, Luz. Ikaw na rin ang dahilan kung bakit ako may direksyon sa buhay ngayon. Ikaw kasi ang paulit-ulit nagsabi sa akin na kailangan ko nito. Tama ka nga. Iba pala talaga pag may direksyon ng buhay mo. Dahil mabibigyan mo ng direksyon ng buhay ng iba. Sarap naman pakinggan nun. Pero syempre, huwag mo rin kakalimutan, Erwin, na sa direksyon na tinatahak mo, marami kang makakabangga. Kaya dapat lagi kang mag-iingat. Alam ko, hindi ako natatakot. Alam ko kasing nasa tama na ako ngayon. Kahit sino pa bumangga sa akin. Lalo na yung mga dating kakampi ni Papa ng mga sindikato. Alam kong hindi nila kami tatantanan, Luz. Iipitin nila talaga kami. Lalo na si Papa. Pero ano mang mangyari, wala nang pamilya. Wala nang kaibigan sa akin ngayon, Luz. Ibang-iba ka na talaga ngayon, Erwin. I'm happy for you. Pero, di ako mag-iiba para sa'yo, Luz. Ako pa rin to. Lalaking minahal mo. Siya ka pala. May mga dala akong supplies dito kasi gusto kong tumulong sa campaign mo. Pambawi lang dun sa pagtulong mo rin sa akin dati. Nako, Erwin, okay lang. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang yun. No, Luz. Hayaan mo ko bumawi. Okay. Ito muna.
Oh. Pwede ba ako umuwi na ng maaga? Sama ng pakiramdam ko. Gusto mo hatid kita? Hindi na. Okay lang. Mag-aabang na lang ako ng sasakyan dito. Kaya ko pa. Okay. Mag-ingat ka, ha? Text mo ako. Dami nito. Erwin, ano, tara? Okay. Sige, natin. Erwin. Linda. Ingat. Huwag kang sisigaw! Kuya, wala po akong pera ha. Ubo lang ang meron ako. Gusto mo ubo? Ganun ba? Lumakad ka lang papunta sa puting van. Sige. Ano pa to? Kamay-ingay, dumiretso ka lang! Ito na, ito na, ito na. Ito? Ah! Dito ako sasakay sa likod. Sa harap na lang. Hindi ka sasakay, buksan mo lang! Ito lang. Richie! Richie! Anong ginawa niyo kay Richie? Wala akong masamang ginawa sa kanya. Siya ang may ginawa sa akin. Hinanap niya ako para makita mo ako. Dahil ako raw ang gamot sa sakit mo. So, ikaw pala talaga yung kumidam sa kanila. So, totoo nga. Mukha lang siya sinungaling pero nagsasabi siya ng totoo. Handa siyang mapahamak dahil mahal ka niya. Ano ba? Ikaw naman. Dandan ka nga. Kaya kung mahal mo siya, sabihin mo na. Kundi, titirahin ko yan. Uy, wag! Oo na, sige na. Mahal ko siya. Pero, bigyan mo kami ng chance na maging together at ikasal ganon. Pwede tutok ka ng tutok dyan eh. Talaga lalakoyin mo pa ako. Uy, di ba kuya? Sabihin mo. Oo, totoo lahat ng sinasabi niya. Maliban lang nung hinimatay siya. Ako sa inyong dalawa. Maniwala ka sa kanya. Dahil sa love story yung dalawa, naisipan ko na magbagong buhay para mahanap ko ng baby girl na para sa akin. Salamat sa inyong dalawa. Kuya, huwag ka mag-alala. Mahahanap mo rin ang baby girl na para sa'yo. Basta maniwala ka lang sa mga, di ba? Tama yan, kuya. Tsaka wag sa manloloko, ha? Ilang araw ka palang wala, miss na kita, Mayor. Kailan kaya kita makakasama at mapagsisilbihan ulit, Mayor? Boyong? Boyong! Ay, ikaw. Bakit ka malungkot? Mayor. Boyong, loyalist tayong pareho kay Mayor. Kaya ako man, nalulungkot nung si Immaculo. Ay, ganire. Subukan mo na lang tumagi na katulad ng tinuturo sa akin ni Teban. Oh, soft drinks. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko si Mayor. Utang ko buhay ko kay Mayor. Walang boyong kung walang Mayor. Boyong, ito na lang. Kung gusto mo siyang makasama sa kulungan, magnakaw ka rin. For sure, hindi ka na malulungkot pagkasama mo ulit si Mayor sa kulungan. Ate, ba't tuturuan mo ng masama? Hindi magandang gawain ang magnakaw. Lolo naman, nagbibiro lang ako. Joke lang yun eh. O, tinan mo, effective ko. Ah, nakangiti na. Oo, di ba? Napasaya niya po ako. Oo, di ba? Ibe. Ganun lang naman yun. Hoy! Magnanakaw! Ano? Lolo Mau, yung wallet ko tinakbo! Ha? Tinakbo! Hoy, Tanod! Magnanakaw! Hoy, tigil! Ikaw ang dalay, sundan natin! Hoy! Hop! Huli ka! Saan mo punta? Hindi ka, tara! Tawad mo. Ako ka pa! Huli! Okay ka lang. Boyong, Ang layo. what's the meaning of this? Sir Erwin. Eh sir, nagdako po kasi. Sir, nagawa ko lang to para sa papa mo. Hindi kita maintindihan, Boyong. Ano bang ibig mo sabihin? Sir Erwin. Sir Erwin.
Solid ako sa papa mo. Kaya kung nasan siya, susunod ako! At sinunod niya yung biro ko. At ako pa ninakawan. Para lang makulong siya at makasama si Mayor. Ito na lang, kung ayaw niyo talaga yung soli yung pera, magsampa ka na lang ng kaso, Mang Steve. Sige na. Kawawa naman si Boyong eh. Alam ko namang gusto lang niya makasama si Mayor sa kulungan. Oh, salamat. Hindi ko kailangan ng awa! Ipakulong niyo na ako! Kasama ni Mayor! Gusto ko kung nasan si Mayor, nandun ako. Actually, alam niyo, oo, tama nga siya. Pakulong na natin tong si Boyong. Yes, sir. Kukulong namin. Sir Erwin, salamat. Naiintindihan mo ako. Walang anuman, Boyong. Sige, dalhin niyo na sa barangay. Teka, bakit barangay? Dapat kung nasan si Mayor, doon din ako! Sir Erwin! Hindi mo ka-level si Mayor sa pagnanakaw, kaya doon ka sa barangay. Tara! Sir! Sir! Wag! Ginusto mo yan, Boyong! Alam mo, Sir Erwin, kaganda ng payo. Salamat po. The best, Erwin. Salamat po. Sa wakas, maayos na ang pinagkaisahan kasi nakakulong na si Mayor Victor. Yung Vice Mayor naman, hindi siya ganun kagaling pero alam kong malinis siya. Kaya ikaw, Luz, pag nanalo ka at Mayor ka na, ang unang-unang gagawin mo, linisin mo ang sistema at gagalingan mo. Tama na, anak. At saka, Juice. Importante ito sasabihin ko. Matutupad na sa wakas yung mga plano mo para sa bayan. Matagal mo nang iniisip yan. Kailangan lang siguraduhin natin yung pagkapanalo nitong si Luz. Lalo na ngayon, patas na ang laban. Ay, correct. Oo naman. Tsaka hindi lang yun. May maganda akong balita sa inyo. Nakakuha pa ako ng dagdag boto. Yung dati mga tao ni Mayor Victor, lumipat na sa atin. Uncle, ang ganda niyan. Ilan? Ilan yun? Bale, 5, 5. Lima lang. Ay, Minda, huwag mo nga nilalang lang ang 5. Yung isa nga importante. Sige, bukas magko-convert ako. Isa. Isa lang Very good. Halika na dun. Yung kape mo, huwag kang umano. Malalamig na, halika na. Oh, well, di ba, biro eh. Halika na dito. Thank you sa juice, tita. Ano yan? Kinakabahan ka, no? Hindi ako kinakabahan. Medyo nalulungkot lang ako kasi iniisip ko na ang layo rin ang pinanggalingan ni Erwin. Tapos, hindi ko lang maisip na matatalo ko siya. Parang hindi ko kaya. Eh, kung ikaw naman ang matatalo, baka naman tong tatay mong masaktan. Narinig mo, di ba? Naniniwala siya buong puso. Ikaw daw mananalo. Ay, naku, yun na nga. Ka ba? Naintindihan ko naman, pero ito, cause advice lang ha. Siguro dapat talaga, paghiwalayin mo na yung politika at saka puso, dapat talaga hiwalayin. Tikson? Mayor, tingnan mo nga naman ang tadhana. Nakita ulit tayo dito. Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Lalaban ako, Tay. Basta sabihin mo lang kung anong gagawin ko. Isa lang ang bibigay ko sa yung tip. Pag sumagot ka sa mga tanong, dapat ang dating mo, ikaw yung mayor. You are very confident. Bro, sandali lang. Pahinga muna tayo. Kasi baka mabulag na ako sa kaka-research natin. Kanina pa to eh. Sorry, Richie. Tayo lang kasi talaga gumagawa ng lahat eh. Ayoko kasi mabulag dahil gusto ko pang makita yung ganda ni Minda. Ako rin. Gusto ko na talaga makita si Luz. Kailangan mo nang burahin kung ano meron kayong nakaraan. Kung ano yung mga connection nyo. I'm sorry, Erwin. Luz? Erwin?
Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, ay sorry na lang. Dito lang ako, sasamahan ko ang mahal ko. Ibang-iba ka na talaga ngayon, Erwin. I'm happy for you. Pero, di ako mag-iiba para sa'yo, Luz. Ako pa rin to. Lalaking minahal ko. Tama, Luz. Kailangan mo na magdesisyon. Kailangan mo manindigan sa kung ano dapat gagawin mo. Kung di ngayon, kailan? Kung hindi ikaw ang magdedesisyon, sino? Kailangan mo nang burahin kung ano meron kayong nakaraan, kung ano yung mga connection nyo. I'm sorry, Erwin. Tikson? Mayor, tingnan mo nga naman ang tadhana. Nakita ulit tayo dito. Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Di ba halata? Ito, nakakulong. Kasama mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano nangyari sa'yo? Balita ko, nagpunta ka kay Boyong Siguro marami kang naipon dun sa mga padulas na binigay ko. Oo, Mayor. Salamat ha. Walang anuman. At least alam ko na nakatulong ako sa'yo. Oo, Mayor. Lahat ng itinuro mong skills, napandaraya sa buwis mo. Lahat ng soul na binigay mo, ginamit ko yun sa itinayo kong kumpanya ng isang accounting at consultancy services. Very good. Ang galing mo, Dixon. Very good talaga, Mayor. Kasi lahat ng mga staff ko, naging magagaling na fixers, kagaya ko. Pero may nagsumbong, yung honest na trainee ko. Narid kami. Eto, nakakulong. Ayos lang sana na makulong na binata. Pero may pamilya ako, Mayor. Sila ang bumago sa buhay ko. Pero, rin ang lahat, Mayor. Para tama ang pagkakamali ko. Rin ang lahat. Luz? Erwin? Anong ginagawa mo dito? Ano yung hawak mo? Ano yung hawak mo? Ako nang nagtanong. Ako unang dumating, kaya ako dapat unang magtanong. Ang sa totoo, Luz, kaya ako nandito kasi isa-surprise dapat kita ng picnic date. Kaya ang nangyari, ako na-surprise kasi nandito ka na pala. Paano mo nalam? Hindi ko alam. Walang nagsabi sa akin. Pero kung ganun man, hindi na ako pwede. Hindi ka na pwede? Eh, andito ka na nga, Luz. Nandito ako para burahin kung ano man meron tayo. Yung nakaraan natin,
yung connection nating dalawa. Luz, akala ko nagkakaintindihan na tayo. Ang naiintindihan ko lang, Erwin, ay may masasaktan ako. Pag nanalo ako, masasaktan kita. Pag natalo mo ako, masasaktan ko si tatay. Gusto mo bang umayaw ako? No, ayoko. Ayoko lang maging komplikado lahat. Ayoko lang ng mga kung anumang conflict of emotional interest yung nangyayari dito sa laban natin. Naaapektuhan tayo, Erwin, eh. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi wag tayo magpa-apekto, Luz. Ihiwalay natin kung anong meron tayo sa politics. Yun nga rin sabi ni Minda. Pero hindi ko alam kung kaya natin yan. Malabo, Erwin. Luz, kaya natin to. Kailangan lang natin magpakatatag. Na kung ano man mangyari sa eleksyon, magiging ayos pa rin tayo. Ayusin natin lahat. Luz, tuloy na natin ang pagiging okay. Tama ka nga siguro, Erwin. Siguro, mas magandang tumutok muna tayo sa bayan natin. Tapos tsaka na lang natin pag-usapan pagkatapos ng eleksyon yung sa ating dalawa. Uncle, grabe, ang dami naman yung nire-research mo. Kaya pa bang i-memorize ni Luz yan? Kung ako yan, wala na, sumabog na yung utak ko. Minda, kaya yan ni Luz. Basta importante, sagutin niya ang issues ng tama at based sa research and facts. Alam mo ba, itong paparating na debate, napaka-importante nito. Dahil dito magkakasubukan ng galing at talino. At dito rin madedetermine kung sino ang mananalo. Kaya dapat na napagandaan natin to. So, Uncle, dyan sa sinasabi niyong yan, ibig niyo bang sabihin magaling at saka matalino yung pamilya ni Mayor Victor? Lagi silang nananalo eh. Doon sa pamilya, hindi ko alam. Pero si Victor, si Mayor Victor, ano ka ba? Lagi namang absent yan sa debate. Paano? Umiiwas siya. Tsaka, umatin man siya sa debate, ano naman sasagot niyang tama? Di ba? Tapos ito pa, di ba, absent nga. Ang papalabasin niya, not counted yung debate. Paano naman yung mga ibang kandidato na umaten? Tapos palalabasin din niya na bias. Tapos, pinagsisimulan daw ng away ang debate. So, akala ng mga tao tuloy, mahusay, tsaka magaling yung strategy ni Mayor Victor. Uto-uto sila. Yun na nga. Ito pa isa. Oh. Pero itong pagkakataon na to, sa darating na debate, magiging successful. Dahil sigurado ako, a-attend at pupunta yan si Erwin. Dahil si Erwin, matapang yan. Hindi katulad nung ama niyan si Victor, duwag. Ay, lalo si Sakalam, Uncle. Kaya nga. Kaya kailangan talaga natin paghandaan itong paparating na debate. Kailangan bigyan natin si Luz ng magandang laban. Lalaban ako, Tay. Basta sabihin mo lang kung anong gagawin ko. Yan. Buti na natanong mo. Isa lang ang bibigay ko sa yung tip. Pag sumagot ka sa mga tanong, dapat ang dating mo, ikaw yung mayor. You are very confident. Sasagutin mo yung mga issues na diretso, konkreto, at may solusyon at aksyon. Hindi kagaya ng ibang mga kandidato dyan na puro pangako lang. Ano sila, karpintero? Pag nagawa mo lahat yan, mga anak, sigurado ako. Kita mo to? Ito. Ikaw to.
outstanding ka sa ibang mga kandidato. Kaya dapat pagbutihin natin to, paghandaan natin to, ilaban natin ng todo si Mayor Luz. Yun yung pangako, karpintero. Yes. Relax. Ang kala sa'yo, alam mo kasi ganito. Bro, sandali lang. Pahinga muna tayo. Kasi baka mabulag na ako sa kaka-research natin. Kanina pa to eh. Sorry, Richie Tayo lang kasi talaga gumagawa ng lahat eh. Hindi naman problema yun, bro. Gets ko naman yun. Matatawid naman natin to eh. Pero ayoko kasi mabulag dahil gusto ko pang makita yung ganda ni Minda. Ako rin. Gusto ko na talaga makita si Luz. Kaya lang, kailangan muna siyang iwasan. Nangako ako sa kanya. Focus muna kami. Kaya lang, paano kaya yun pag nagharap na kami sa debate? Hindi kaya ma-distract ako nun. Lalo na sa ganda niya. Baka mablangko ako. Ma-distract ako. Wala akong masabi. Oh, problema ba yun? Hindi gumawa tayo ng kodigo. O kaya, maglagay ka ng earpiece, tapos i-dictate ko na lang sa'yo kung ano yung dapat mo isagot. Oh. Ba? Hindi eh. Kailangan natural. Kung ano yung talagang gustong sabihin ng puso ko. Para tagos talaga sa mga voters. Tama, oo. Mas dramatic, mas panalo. Hindi rin dramatic. Ha? Basta kung ano lang yung totoo, yun ang gusto kong sabihin. Bro, accent. Luz. Hi. Amor? Ako nga. Binabangungot ka yata. Gusto mo mag-coffee para magising ka? Teka. Anong oras na ba? Oras na para ituloy niyo yung research niyo. Teka, ha? Bakit ka nandito? Ha? Nandito ako to help you guys and I also need some help for my upcoming debate. Tsaka nagdala din ako ng mga research. Teka, okay ka lang ba? Kasi nanginginig ka. Hindi. First time ko kasi magtimpla ng kape eh. Pero para sa'yo. Nagabala ka pa kasi. Hindi. Ano ka ba? Hindi abala yon. Basta para sa'yo. So, shall we start? Now, where do we... Amor? Amor? Thank you, fans! Thank you! Bakit parang seryoso naman yun? Hindi ka ba lang initian? Concentrated lang talaga yun sa debate. Baka nga. Paano bro? Concentrate muna kay Minda. Good luck, bro. Thank you, Richie. Isa pa nga, hindi ako napansin.
Hoy, mga ropor, nandito na ako! Sinong malakas sa kalam, sa kalam? Sinong malakas sa kalam, sa kalam? Sinong malakas sa kalam, sa kalam? Okay, dahil magaling kayo, mamaya may pansit palabo kayo sa akin, ha? Huwag kayo magpanik, ha? It's only me, ha? Huwag kayo magpanik. Mga kapinagkaisahan, simulan natin ang The Big Debate. Para sa ating malayang pahayag portion, sisimulan ito ng isang malakas para sa bayan. Kaya bigyan natin siya ng isang malakas na palakpak. Sinong malakas sa kalam, sa kalam? Sinong malakas sa kalam, sa kalam? Ang pagtakbo ko ay parang pag-ibig ko sa'yo. Wala akong ibang hinahangad kundi makuha ang puso mo. Iaalay ko ang lahat, mabilag ka halamang. Ngunit, ang tingin mo pa rin sa akin, parang wala lang. Ouchie! Ano pa ba ang kailangan kong ialay para ang boto't puso mo'y sa akin ibigay? Oo, ang tingin niyo sa akin isang malakas. Ngunit, mahina ako sa inyong pagdededma. Wala akong pakailang sa boto niyong lahat. Subalit, ang boto mo lang talaga ang aking kailangan. Ngayon naman ay ang talakan portion. Ang nabunot na unang pares para mag face-to-face ay sina Erwin at Luz. Erwin! Ang nabunot na tanong ng bayan ay, kung ikaw ang mananalong mayor, paano mo sisimulan ang tunay na progreso? Mga kababayan, nabubuhay tayo sa kasalukuyan upang kumilos para sa ikabubuti ng ating kinabukasan. Kaakibat nito na dapat kalimutan na natin ang mga pangit na nakaraan para magaan ang haharapin natin sa kasalukuyan at hinaharap ng ating bayan. Napakadaling sabihin ho na makamove on agad, no? Pero tandaan po natin na nagtiwala tayo sa mga hinalal po natin noong mga nakaraang taon. Pero ano po ang ginanti nila sa atin? Niloko nila tayo? Nagsinungaling sila sa atin? At nagnakaw sila sa kaba ng bayan. Huwag po tayong makalimot doon. Kaya hindi po ba marapat lamang na we demand for accountability? Nang sa gayon ay maitama natin ang mali ng kasalukuyan and from there, dun tayo magkakaroon ng tunay na progreso para sa ating bayan. Tama naman po ang sinabi ni co-candidate Luz. Pero ang akin lamang po, sana makinig po kayo, na ang ama ko po ay nakakulong na. Nakamit na po natin ang hustisya. At nasa panig nyo rin po ako pagdating sa pagbibigay parusa sa mga nagkamali. Mapakaibigan o kapamilya pa yan, asahan nyo rin po, mga kababayan, na hindi po ako tutulad sa aking ama. Hindi ko po kayo lolokohin. At hindi po ako magsisinungaling. Pangako! Yes, yes! I believe in you, Erwin! Ilang beses na ho
nakakarinig ng mga pangako. Pero lagi namang napapako. Huwag na po tayong magpaloko, mga mahal na kababayan. Tama na ho, nakakasawa na. Ang sinungaling, alam naman natin, laging sinungaling. Akala ko, debate to. Hindi ko alam, bakit hugot na? Luz, sandali. Luz, sandali. Ano bang problema? Parang iba yung tono mo nung nasa stage eh. Puro patama, puro parinig. Seryoso ka ba dun? Akala ko naman concentrated ka lang kanina. Pero parang iba talaga yung dating mo eh. Ano bang gusto mong sabihin? May ginawa ba ako ulit? Erwin, may the best man win na lang. Kalimutan mo na yung pinag-usapan natin before. Panalo o talo, huwag ka nang umasa na magkakaroon pa tayo ng relasyon pagkatapos nito. Goodbye, Erwin. Luz! Naku, pantay na pantay yung rating nila sa survey, ano? Naku, sino kaya mananalo sa dalawa? Naku. Wait! May tanong ko sa'yo. Bakit di mo na ako kinukulit? Mi amor, ayoko pang pahirapan ka. Boyong! Huwag ka nang magtampo. Ganito na lang. Kailangan mong pag-ayusin si Luz at si Erwin. Sure ka dyan, Mayor? Parang may iba yung ihip ng hangin, ha? Gusto mo na sila magkatuluyan? Ba't yun ang Mayor? Oh, bakit hindi mo kumprontahin? Hindi yung kinikimkim mo dyan. Dapat malinaw sa kanya lahat ng panluloko niya. Wala na akong kailangan linawin sa kanya dahil sobrang linaw na lahat ng nakita ko. Bro. Wala. Ano nangyari dito naging baso? Erwin? Erwin! Bro, ano nangyari sa'yo, Erwin? Bro! Bro, Erwin! Bumangon tayong doktor. Bro! Bro! Bumangon ka! Kaya mo yan, bro!